what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin ang isang masamang balita dito po kay Senator Bongo dahil posible nga daw pong i-release na ang kanyang ICC arrest warrant ngayong 2026. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, at syempre shoutouts po na tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat po. At lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so eto na nga mga babayan, mainit na mainit po itong balita na ito ngayon. At actually matagal na po ito, pakita ko muna sa inyo, Ito po ay balita last December 9, 2025 na kung saan sinabi po ni dating Senator Trillanes na si Bongo at Albayalde ay posibleng susunod na kukunin ng ICC, mga babayan. Dahil sa panayam nga po sa at the forefront ng Billionaire News Channel, iginiit ni Trillanes na hindi interesado ang ICC sa mid-level operators, kundi sa mga itinuturing na pinaka-responsable sa kampanya. Ayon sa kanya, mga babayan, 4 lang ang inaasahang bibigyan ng ICC arrest warrant. Si Rodrigo Duterte, si Senator Bato de la Rosa, umano'y may warrant na bilang Chief Implementer, at Senator Bongo at General Albayalde, mga babayan. Nang tanungin kung kailan inaasang tatawagin ang pangalan ni Lago at Albayalde, ang sagot niya, maybe next year for the other 2. So, ngayong taon daw po na to, posibleng lumabas ang arrest warrant netong si Senator Bongo, mga babayan. Yan po yung balita na yan last December 9, 2025. At ngayon, muling lumulutang ang pangalan ni Senator Bongo na kung saan di umano, posibleng lumabas na ang kanyang ICC arrest warrant, mga babayan, ngayong 2026. Medyo kabado na ngayon ang Duterte Black, mga babayan. Mukhang nauubos na talaga sila. At ito, panoorin natin itong balita na to, right? Let's go. Dahil napakahalaga nitong 2026, this will be a very defining year. More than 2027. Lahat ng posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. Halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, inflation, low investment, at saka itong itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So, may ganong klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. Ikatlo, ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas.
Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025, na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno. Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, et cetera, et cetera. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil ito, siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit niyong pangalan. Correct. At saka, dito ngang December, hinahanap siya. Nasa na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na-hospital daw uli. No? Dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon. Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish. Ano na bang kaso? Ano na bang status nitong kaso laban kay Vice President Sara na plunder, etc., etc. Pero mukha namang AI kasi yung nagkalat na picture ni Ombudsman Boying. Pero bakit po kasi may ganito? Bakit may lumalabas na bakit tila merong gusto na palabasin na siya ay sakitin, siya ay hindi kayang gawin, hindi kayang gampanan ang pagiging ombudsman? Well, itong nakaraang 2 taon ay very serious yung kanyang naging karamdaman. At inamin naman niya, yung isa rito ay yung leukemia na hindi ganun kadali para sa mga may edad na mga tao, no? Kaya ito yung patuloy na suspicion na yun ba ay bumabalik sa kanya. Lalo na ngayon na napakarami ng trabaho, sabi mo nga Sandro. Stressed. No? Parang siya yung full crew ngayon dito sa mga nangyayari ng mga kaso all over the place. So, Professor, ang kulit no? Sir Ronald, kung ano man yung kahinatnan ngayong 2026 ng ating politika, yun na, yung para makikita mo sa 2028. Parang ganun ba yun? It may shape 2028. Dahil halimbawa, kung napansin nyo no nakaraan, si Vice President Binay ay siya pa rin yung pinakamataas after the midterm noong 2013. Pero dahil merong nilunsad na investigasyon sa kanya regarding corruption for 2 years no sa Senado at iba pang mga layers ng ating gobyerno, pagdating ng 2016 ay bumuho siya. Kahit siya yung pinakamataas for 2 years after the midterm. No? So, hindi assurance na kahit mataas ka ngayon, katulad ni Vice President Sara, ay yan ay masusustain. Lalo na may mga nakaamba na mga investigasyon sa kanya sa Kongreso, Quadcom 2.0, sa Ombudsman, plunder, etc. No, at itong parating na impeachment case. No, kaya hindi ganun siya kasigurado. Posible rin itong 2026 ay sumulpot na yung mga tatakbo sa 2028. Dahil dahil dito sa massive anti-corruption movement na ito na naghahanap ng leader, posibleng may mag-lead dyan at siya yung maging isa sa mga contenders for 2028. No? So, maraming pwedeng mangyari. So, may maagang pupustura na. May maagang pupustura na. Actually, ngayon nga meron Yes, dahil hindi kasi tayo business as usual Iba tong sitwasyon natin Naiiba ito sa for the past 40 years. Kaya usually yung business as usual, lalantad yung mga kandidato a few months before the campaign period or a year before the campaign period. Ngayon baka mapaaga. Yun nga, diba, pag maaga daw, di ba, babakbakan ka, mas maagang lalabas din yung iyong mga, mga nakatagong skeletons. At yun na nga, sabi mo, maaga ka sa una, nangunguna pa nga, tapos lagpak, ikaw pa yung pinakalagpak sa huli. Ako niyan, yes and no. No? Yes,
Pag masyadong maaga, ay lalo na kung mataas ka ng maaga, sa'yo nakafocus sa mga banat. Pero at the same time, merong anti-corruption movement ngayon na naghahanap ng leader. So, hindi ka, yung iba sa atin, hindi makakapaghintay sa 2027. Ngayon nila gustong makita sino ba yung kanilang kandidato. So, yes and no, yung old rules of the game ay nandyan pa. Pag masyado ka maaga, ikaw ang pupuruhan. Pero at the same time, no, kung merong mga kandidato na gustong pamunuan itong lumalawak na anti-corruption movement, kailangan niya magpakilala ngayon, hindi next year. Pero hindi po ba mauulit yung parang nangyari noong 2016 na yung tatlong frontrunners ang nagsiraan kaya nagkaroon ng isang Duterte presidency? Yes, dahil kung maraming tatakbo ngayon, sigurado mananalo si Sara. No, pero kung isa lamang ang tatakbo labang kay Sara, no, at si Sara ay tatamaan ng husto dito sa mga investigasyon na nakaamba sa kanya, sa Quadcom, sa Ombudsman, sa impeachment, then may aangat at may bababa. Ang sinasabi ko lang, yung old rules na pag ikaw ay napaaga, gugulpihin ka ng gusto. Yes, nandiyan yan. Pero at the same time, naghahanap ng maagang leader itong anti-corruption movement na magpakilala ngayon, hindi next year. So it's a combination of the old and the new. Ayan, kailangan na magkaroon na ng direksyon para malaman natin. Sige po, marami pong salamat. Alright, sa mga kababayan, alam nyo, ito ang malaking katanungan dito ngayon mga kababayan is kung iboboto nyo pa rin po ba itong si VP Sara Duterte sa 2028 mga kababayan sa kabila ng napakarami po na kanyang kinasasangkutan ngayon. Di ba? At marami rin po mga kaso ang hindi rin po niya nasasagot. Di ba? Kasama na nga dyan itong confidential funds niya, mga kababayan, na magpasangga ngayon, wala talagang linaw. Diba? At the same time, yung impeachment niya na magpasangga ngayon, nakabinbin pa rin. Diba? So, kayo, sa palagay ninyo, mga kababayan, no, karapat dapat ba no, na maupo bilang Pangulo itong si Sara Duterte sa 2028? Karapat dapat ba na siya ay manalong Pangulo sa 2028 mga kababayan? Hawak po ninyo o hawak nating lahat no ang kapalaran ng ating bansa kagaya po na nangyari ng 2022. Actually, maganda sana ang resulta netong eleksyon noong 2022. Kaya lang, nakita natin na mayroong mga taong maagang nangarap na makaupo sa pwesto. Diba mga babayan? Maagang binakbakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makapwesto na kagad sila. Sabi nga nung iba diba? GMA 2.0 ang plano. Pero hindi po yan nagtagumpay mga babayan. Kaya kaliwat kanan no, ang ibinabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos na magpasahangga ngayon, wala naman talaga silang matibay na pruweba. Diba? Isa na nga dyan, yung usapin po sa bangag. Yung video nila na nilabas na AI. Diba? Napakalinaw Puro kalokohan yung ginagawa ng mga DDS O ngayon, binabanatan nila si First Lady Lisa Marcos dun sa nilalabas nilang Sky Scandal daw na yan na ang dilim-dilim naman. Diba? Walang malinaw, no mga babayan, na patutunguhan siguro ang ating bansa kung ang mamumuno sa atin, maraming lihim na itinatago, mga babayan. Kaya maging mapagmatsyag po tayo sa mga susunod na araw. Yeah? O yan po ang hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon, mga babayan. At magkita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mopsits from Bob's TV. Peace and health.